So, titingnan nyo, yung mga nasa unahan, kailangan nagbi-blink ito ng, kasi minsan pag nag-break tayo, minsan nakakalimutan ko. Ito kasi yung recorder natin. So, kailangan nagbi-blink siya, okay? Para naka-record yung kung ano man yung topic natin. Okay? So, meron tayong cell references na review. Okay, review pa lang natin to sa basic. Kasi ito yung kailangan natin as we go along with our functions. Kailangan kumbaga nung nag-aaral tayo ng grade 1 or ng kinder, kailangan natin malaman yung alphabetical. Okay? Yung alphabetical natin. So dito, kailangan natin malaman kung at maintindihan kung ano ba ang cell reference. Sino gumagamit sa inyo ng mga dollar sign? Dollar sign. So, ang dollar sign, meron dalawang klaseng dollar sign. Meron tayong kaperahan, which is the currency, and then yung dollar sign na absolute. Okay? So, nagagamit nyo na siguro, kung sino man sa inyo ang gumagamit ng functions, nagagamit nyo na rin dollar sign, pero hindi nyo minsan alam kung ano ang tawag doon. Okay? So, ito yung meron tayong, pag kinlik natin yung F4, pag naglagay tayo ng, let's say, meron tayong functions, pag nag-highlight kayo ng isang region, okay, kung gusto nyo i-zoom, meron tayong shortcut na Alt-WG. Alt-WG. Kasi pag pinindot nyo yung Alt, makikita nyo lalabas na yung mga shortcuts, di ba? Yung mga letter. So, yun yung Alt. Pag sinundan nyo ng WG, it means sometimes this is the shortcuts for 2003 na pwede rin sa 2007, 2010, and 2013 and 16. By the way, ang gagamitin natin is 2010. Depende sa inyo kung ano naka-install sa inyo. Kung meron kayong 2007, or 2013, or 2016. Pero ang ginagamit ko is 2010. Okay? So, 2010. So, Alt-WG is zoom natin. Okay? Equals, let's say meron tayong O20. O20. By default, ito yung tinatawag nating relative. So, ang active cell natin ay nasa P20. Nasa P20 yung active cell natin. Equals 1 cell to the left. Yun yung tinatawag nating relative. Ibig sabihin, by default, relative ang ine-enter natin. Relative reference. Wala pa yung dollar sign. Okay? Pag press natin yung F4, meron tayong 3 stroke of F4. 1, which is the full absolute. Pag press natin yung F4, ibig sabihin ng F4, yung absolute, before the letter and before the number, ang letter natin which is the column, and then yung number natin which is the row. So pag dinrag natin pakaliwa, pakanan, pababa at pataas, same pa rin siya, O20. Kasi naka-fix tayo. So lagi nyo tatandaan, by default, so balik natin, by default, let's say enter natin dito. Okay? So ayaw ko lumabas yung result. Gusto ko value lang. So meron tayong tinatawag na tilde. Tilde, yung parang enye. Alt, control tilde, yung before the escape, below the escape, before number 1. So pag sinamahan nyo ng control, lalabas yung formula, hindi yung value. Yung formula ang lalabas niya. Okay? So ibig sabihin, pinalabas natin yung formula, hindi yung result. Okay? So pag in-drag natin yan, drag natin pababa. Ibig sabihin, ano ang nagbago rito pag pababa? Yung number, di ba? So ibig sabihin, by default, ang movement ng number is up and down. So yun yung row. And then left and right, yun yung letter, which is column. So depende sa inyo kung ano yung i-fix nyo. So magtatanong kayo, ano ba yung i-fix ko rito? So depende yon. So dun nyo lalagay yung dollar sign. Kapag gusto nyo i-fix yung column, ang dollar sign is before the letter. Kung gusto nyo i-fix ang row, ang dollar sign ay before the number. Okay? So pag kinlik natin to, and then F4, so click natin, ito na yung full absolute na kailangan nakapix siya pareho. So pag dinrag nyo pababa, pataas,
pakanan at pakaliwa, O20 pa rin siya. Naka-fix pa rin siya. Okay? So, naka-fix pa rin siya. Okay? Kahit na anong mangyari dyan, left or right, up and down. Okay? So, yung pangalawa, yun yung tinatawag natin kanina na full absolute. Full absolute, absolute yung column, absolute yung row. Ito yung dalawang magkasunod, ito yung tinatawag nating mix. So, dito, ibig sabihin ay column relative and then absolute row. Absolute row. And then yung pangalawa is reverse naman. Mixed din siya, pero column absolute and row relative. Yung kaninang row absolute, kapag binaba mo yan at pataas, ang movement ay pababa at pataas, hindi magbabago yung number mo. Kasi naka-fix siya. Di ba? Dito naman, kung ang movement mo ay left and right, hindi magbabago yung letter. Kasi O pa rin siya. Okay? And then, next press, babalik siya sa dati. Ito na yung by default natin. Okay? So, huwag nyo kalilimutan ibalik dun sa result. Kasi, ang makikita nyo, kahit gumawa kayo ng formula, puro formula ang makikita nyo, hindi yung result. So, balik nyo control tilde. Okay? So, enter natin, then control tilde. So, kailangan nakabalik yan. Okay? So, dito nyo siya makikita, meron kayong mga sample dito, cell reference, so relative, absolute. So, basahin nyo na lang siya. And then, mga nakalagay natin mga sample, yung in-explain natin. Okay? So, application naman tayo. Ano yung application natin? So, ang pinakamagandang application nito, kung talagang naintindihan nyo yung absolute and relative reference, merong multiplication table dyan sa inyo, di ba? So, kailangan, pag naglagay kayo ng formula dito, let's say 1 times 1, ilalagay nyo yung dollar sign kung saan nyo ilalagay. Pag dinrag nyo, pababa at pakanan, kailangan ang result dito ay 12 times 12. 144, di ba? So, kailangan 144 ang makita nyo rito. Kung talaga naintindihan nyo yung absolute and relative reference. So, ang multiplication table, hindi siya minimemorize. Kailangan niintindi mo siya. Okay? So, gawin natin. Equals. Okay? So, ang gagawin natin is one cell to the left, which is A3, multiply by one cell above, which is B2. Okay? So first, magtatanong kayo ngayon. Dito, 1 times 1, 1 times 2, 1 times 3, 1 times 4. Ano yung nakapix? Yung column, di ba? So kailangan nakapix. Pagbababa, yung A3, nagbabab siya. 1 times 1, 1 times 2. Itong A3, pag binaba mo siya, ano yung movement ng A3 pag bababa? Ano yung mababago? Number. Yung number, di ba? So A3 magiging A4. Meron ba kayong number sa A4? Meron, di ba? So okay lang siya. So okay yung row. How about kung pakanan yung movement nyo? A3 magiging B3, di ba? So meron ba kayong number sa B3? Meron yung magiging result nito. Nasaan yung multiplier nyo? Nasa column A, di ba? First column. So it means 1 times 1, 1 times 2, 1 times 3, or 2 times 1, 2 times 2, 2 times 3. So ibig sabihin, kailangan hindi mag-move yung column nyo in terms of A3. So alin yung lalagyan natin ng dollar sign? Row or column? Column. Column. Doon sa A. Doon sa A, di ba? Yung column. Okay? So, ibig sabihin, pinix natin yung column A. How about in B2? Yung sa B2 natin. Asan yung B2? Ito yung B2 natin. Okay? So, 1 times 1, 1 times 2, 1 times 3, 1 times 4. Ano yung nakapix ngayon dito? Row. Ibig sabihin, pipix natin yung
2. Okay? So, pagdating dito, i-fix natin yung 2. F4, F4, and then enter. So, meron tayong 5 types of entering. Una, pag in-enter natin, bababa siya, di ba? Pag in-enter natin. Pero pag gamit natin ng control, F2. Pag in-F2 natin, naka-ready siya, di ba? Naka-ready. Pag click natin yung F2, ibig sabihin, naka-edit siya. Editing yung formula natin. Pag F2. So, yung kanina, click natin using the enter. Pag sinabayan mo ng control, control enter, ano mangyayari? Same position. Same position siya, di ba? Using control and then enter. Ibig sabihin, same position yung active cell mo. Hindi siya bumaba, hindi siya tumaas. So, meron naman tayong F2. Pag shinip natin, pag shift entered, ibig sabihin, aakyat siya. Pag shift entered. So, meron din tayong tab. Okay? F2, tab. Pakanan. Pag shift tab naman, pakaliwa. Reverse naman. So, yun yung mga entering natin. Okay? So, paano natin magagamit? Let's say yung control enter. Okay? Nag-highlight tayo. Hina-highlight natin lahat. Okay? Kasi, kung ano yung formula na nilagay nyo rito, yun din yung ilalagay nyo sa lahat, di ba? So, ibig sabihin, pag naka-activate yung B3 natin, F2, na-activate natin. Okay? Naka-highlight siya, di ba? And then, inactivate natin. Using the control enter. Pag kinontrol enter nyo siya, ano mangyayari? Control enter. Ibig sabihin, magpapopulate lahat ng formula. So, pag kinlik nyo siya rito, dito sa last, ano makikita nyo? 12, naka-highlight ng green, times 12, naka-highlight ng blue. So, ibig sabihin, 12 times 12 equals 144. So, ibig sabihin, tama yung dollar sign natin kung saan siya nakaposisyon. Okay? So, yung mga huling dumating, pwede kayo manghiram ng USB kung meron kayong laptop. Okay? So, 12 times 12 is equals to 144. Paano kung mahaba? Kung marami siya. Okay? Sino ang gumagamit ng control A? Control A. Okay. Ano ang control A? Pag-highlight, di ba? Control all. Okay. Pero kung hindi ko ginagamit ang control A, ang ginagamit ay control asterisk. Sino gumagamit ng control asterisk? Asterisk. Kung walang numpad yung laptop nyo, control shift 8. Kasi nasa 8 yung asterisk. Okay? So, click ko siya. Control shift 8. Naka-highlight din, di ba? Lahat. Ano ang difference nito? Ang difference nito ay, pag kinlik mo rito, gumamit ka ng control A. Nasa na active cell? Same, di ba? Nasa D5. Pero pag ginamit mo ang control asterisk, control shift 8, nasa ng active cell mo? Nasa corner. First. Always first. Nasa A1. Kung ano yung region. Ang tawag natin dito ay region. Kapag hinighlight natin, kung ano man yung ma-highlight ng A or asterisk, yun yung region na tinatawag natin. Okay? So, importante na alam niyo yung region kasi pagdating sa advanced or in macro, minsan gagamit kayo ng shortcuts. Okay? Kailangan ma-highlight yung buong region. Okay? So, na-highlight natin yung region using control shift asterisk. Control shift asterisk. Okay? Ngayon, kung ayaw nyong i-highlight lahat, meron tayong pang-highlight na control shift right and down. Pag sinamahan natin yung control shift right and down, ibig sabihin ma-highlight siya. So, let's say, control shift right. So, ibig sabihin, pag kinontrol shift right ko, lahat ng data ng non-blank cell, i-highlight niya. Pakaliwa.
pakanan. And then, pababa, control shift, arrow down. Arrow down. Okay? And then, F2, i-activate nyo kung ano may formula. Kung wala pa itong data, pwede nyo i-enter. Control, enter. Okay? Paano naman kung wala pa kayong data? Paano nyo ma-highlight yung up to M14? Hindi nyo pwedeng gamitin yung Control, Shift, Right. Sa dulo kayo pupunta. Okay? Control, Shift, Down. Sa pinakababa naman kayo pupunta. So, hindi nyo pwedeng gamitin. Okay? So, let's say, mag-create tayo ng new book. Control N. Control N tayo. Okay? Paano kayong gumawa ng serial number? Yung 1 to 10. Let's say 1 to 10 lang. Hindi na 1 to 100. Minsan 1 to 100. So, normal user, 1, 2, and then dida-drag nyo, di ba? Yan ang tinatawag nating series. Pero kung 100, yung saktong 100, minsan pagkaharap nyo pa yung boss nyo, nanginginig pa, sumusobra, nagkukulang. Di ba? So, 10. Let's say 10 natin. Yung iba naman, 1, control enter, ida-drag nyo siya, and then meron tayong fill series. Di ba? Yan yung iba. Then next, 1, enter, using the control. Press and hold the control, i-drag nyo. So, 10. Di ba? Paano kung gusto kong maglagay using the formula? 1 to 10. Let's say, from here to here. Sino na nakagamit sa inyo yung row functions? Row functions. Ang row functions, sinasabi niya kung nasa ang row siya. Ang rows naman with S, kailangan meron kayong range. Okay? So, yung row, ibig sabihin, equals row. So, palakihin natin kasi ang ginagamit lang naman natin is equals row. Okay? So, pag nag-appear na yung row, pwede nyo nang pindutin yung tab. Let's say, nasa row man kayo. Kung mahaba man siya. Kung na-highlight na yung functions na gusto nyo gamitin, pwede nyo i-click yung tab. Automatic, lalagay nyo na ng open parenthesis. Yung tab mismo. Okay? So, itong row nito is independent siya. Pwede nyo siyang nilagyan ng arguments. Yung reference. So, close parenthesis, ibig sabihin, nasa ang row siya. Okay? Nasa ang row. So, pag dinrag nyo siya, ibig sabihin, hanggang 10. Okay? Ang gusto nating makita is, paano nating ma-highlight from D1 to D10? Kasi gusto natin pumunta dun sa sakto. Ayaw natin yung medyo pag dinrag natin, manginginig, lalagpas. Minsan nagkukulang. Okay? So, gusto natin i-highlight yung exact cell. Okay? So, alam niyo yung name box? Ito yung name box natin na tinatawag. Yung nasa corner, name box. And then, yung control G. So, tandaan niyo yung control G. Maraming gamit yan. Control G. Ano yung control G? Go to. Napakaraming gamit dito. So, as we go along with our lessons, maraming beses nyo maririnig sa akin yung control G na yan. Okay? Siguro para sa inyo, simpleng gamit or ngayon nyo palang nakita to. Pero isa to sa most powerful na mga shortcuts na lagi ko siyang ginagamit. Napakarami niyang gamit. Okay? Control G. Ibig sabihin, saan tayo pupunta? I-highlight natin from D1 to D10, di ba? So pag in-enter natin yung D10, ibig sabihin, pupunta siya sa D10. Di ba? So, nagpunta siya. Pero bago tayo pumunta ng D10, meron tayong isang kailangang pindutin. Press and hold the shift. Press and hold the shift. Control G. Press and hold the shift. Press and hold the shift.
then enter. Press hold. Press and hold, yeah. Hold, shift, then enter. Control G, D10, press and hold the shift, then enter. Na-highlight siya, di ba? Sakto. Ano yung formula natin? F2 nyo. F2. Naka-activate siya, di ba? Ano yung sabi natin kanina? Pag mag-enter tayo ng lahat ng formula natin from the highlighted cell, reference, control, enter. Control, enter nyo. Control, enter. Ano lumabas? 1 to 10, di ba? Okay. Let's say 1 to 100 naman. Kasi, simple lang yung 10 eh. Okay. First is Control G. Saan tayo pupunta? Let's say magsusulat tayo hanggang 1 to 100. Saan tayo pupunta ngayon? Nasa anong column tayo? E. So, ang pupuntahan natin is E 100. Kasi ang susulat natin is 1 to 100. Okay? But before you press the enter or OK, press and hold the shift key. Shift key. So, press and hold the shift key and then enter. Ano ang nag-highlight? Nag-highlight lahat, di ba? So, pag nag-highlight lahat, equals. So, equals natin. Direct equals. And then row. And then open and close. And then control enter. Control enter. Ano lalabas? Control enter. So, 1 to 100 na. Lalabas yan. Pag gusto nyo pumunta sa dulo, control arrow down. Control arrow down. Nasa 100 na kayo, di ba? So, ibig sabihin, sakto yung gusto nyong ilagay na serial number. Okay? Using the control enter and additional of shift. Okay? So, importante rito, alam niyo yung gamit ng control, saan ginagamit ng control, saan ginagamit ng shift. Okay? So, maraming gamit yan. So, balik tayo sa dati. May tanong? May tanong? Nawala ako doon sa ano, sir. Yung na-highlight ko na yung 100. Anong gagawin ulit? Equals. Hindi. Kahit di ka na pumunta sa una, equals ka agad. Direct equals. And then row. Eh, dun siya Wag sa yung rows. Yung rows, kailangan meron kang reference. Kahit sa baba na sulat yan, okay lang. Ay, hindi nag-highlight. Ibig sabihin, hindi siya nag-highlight. Ibig sabihin, hindi nag-highlight. Control G, A100. Tirera mo ko lang. Sige. Sige. Okay. So, balik tayo dito. Gusto kong ma-highlight yung up to M14, di ba? So, anong gagawin ko? Control G, M14, Shift, Enter, activate the formula, which is F2. I-activate ko na kasi may formula na eh. Pero kung wala kayong formula, equals, maglalagay kayo. Equals, this, fix A, multiply by this, fix 2, and then control, enter. Ibig sabihin, kung ano yung naka-highlight nyo, magpapopulate lahat ng formula. Okay? Control, enter. So, 12 times 12, 144. Okay? So, clear? Sir, paano i-clear yung control G? Kasi ang dami-dami nang nakalagay. Control G? Oo. Di ba Kahit di mo i-clear yan, walang problema yan. Kasi kung ano yung ine-enter mo, yun ang pupunta niyan. Nagre-register na. Nagre-register lang kung saan yung history. Okay? So, later on, mapapakinabangan nyo yung Alt-S, which is spatial. Ito yung sinasabi sa inyo ang powerful. Okay? Yung Alt-S. So, later on, papakita ko sa inyo kung paano naging powerful yan. Okay? So, clear na tayo dito? Sa cell reference. Okay? So, we'll go to sample. Okay? Ito yung sample natin. Alt-WG. So, madali lang ito kasi kukunin lang natin yung percentage ng score. Of course, ang maximum score mo is 100. 82 nakuha mo. Ano yung maging percentage mo?
82%, di ba? Kasi 82 divided by 100. So, ang passing grade nyo rito is 75. So, discuss uli na, ay, hindi ko na-discuss yung kwan, di ba? Yung attendance, okay. Ito. So, meron tayong 30% quiz and practical examinations. 40% yung term exam natin. Itong 30%, ito yung third meeting natin. So, sasabihin niyo siya, meron tayong identification and enumeration. And then, one example of self-reference. One question for self-reference. 40% for terms exam. Ito na yung bibo na kayo na pagsasama-samahin nyo lahat. Okay? So, 20% yung project. Ano yung project? Yung project, pwede kayong maximum of 2 lang itong project. So, kung ano yung ginagamit nyo sa trabaho nyo, i-apply nyo yung mga natutunan nyo. Okay? So, kung nahihirapan kayo, pwede kayong magtanong sa akin. Sir, ano po bang application yung pwede yung gamitin dito? Okay? So, kahit hindi dun sa natutunan nyo, kung meron kayong report na gusto nyong maging project, na labas doon sa napag-aralan natin, ituro ko sa inyo kung anong application na pwede nyo gamitin. Okay? Kasi gusto ko, pagka-graduate nyo dito, meron kayong remembrance ng FI. So sabihin nyo, pag nagtatrabaho kayo, naalala nyo yung FI na ito ay natutunan ko sa FI. Okay? So importante yung report. Kasi mas maganda kung yung sariling report nyo ang pinag-aaralan nyo. Okay? And then meron tayong behavior and then yung attendance, 5%. Okay? So clear? So ayan yung percentage ng grades natin. Okay? So, from here equals 1 cell to the left divided by 100. Okay? Ano yung fix natin dito? Fix natin yung B2. So, B2, fix natin. Kahit i-fix nyo lahat, walang problema kasi hindi naman tayo mag-move ng right and left. So, up and down lang. So, pinix natin yung B2, control enter, and then drag natin yung formula. Okay? So, meron tayong, nakikita niyo small square? Small square dito. Naka-plus siya, di ba? Kapag ito, tinapat mo rito, magiging cross. Pag naging cross siya, pwede niyong i-double click. Automatic yung magda-drag pa ilalim hanggang sa pinakadulo. Kung meron man kayong 500,000 rows, automatic yun hanggang baba. Okay? Pero kung naka-blanco kayo rito, kung blanco, let's say, blanco siya. Pag dinrag nyo yan, dapat hindi magdire-diretso yan. Okay? So, meron time na hindi nagdidire-diretso. Okay? So, paano gagawin nyo pag hindi nagdiretso? Alamin nyo kung nasaan yung pinakadulo. Ano yung dulo natin? Row 9, di ba? So, nasa row 9 tayo. Tumapat kayo dun sa may column ng may formula. Okay? So, nandito na tayo. Pataas naman tayo ngayon. Control, Shift, arrow up. Control, Shift, arrow up. Control, Shift, arrow up. Then, Control D. Control D. Ano yung Control D? Ang Control D ay fill down. Okay? Control D. So, maglalagay lahat ng formula na yan. Okay? Control D. Maglalagay yan. Ha? Fill down. Fill down yan. Control arrow up. Control shift arrow up. Control shift. Shift. Control shift arrow up. Control shift arrow up. Release mo. Control shift arrow up. Shift arrow up. Then control D. Okay? So yung control D, kung ang control D ay fill down, meron tayong tinatawag na control R. Fill right. Pero kung tatanungin nyo, meron bang left? Wala. Okay? Meron lang tayo right. Papunta sa right. Pero left, wala. Okay? So ito yung application na kung lalagay nyo yung dollar sign doon sa row. Okay? So clear tayo dito? Okay. So ibig sabihin, kung ano yung gusto nyo i-fix,
Naka-fix tayo dito yung row. Kasi pababa ang movement natin. I-fix natin yung row. Okay? So, paano naman dito? Kung meron tayong sale. Okay? Let's say meron tayong sale dito. WG. Meron tayong 1,000. In every month, 1,000. In every month, gusto natin dagdagan ng 10%. Siyempre, pag dinagdagan natin 10%, ibig sabihin ay 1.10. 1.1. Okay? So, every month, nadadagdagan siya ng 10%. So, anong gagawin natin? Equals previous month multiply by F4. So, sa F4, ano yung pipix natin? F4. So, fix natin yung F4. And then, Control, Enter. Okay? Kasi hindi naman tayo magda-down eh. Kaya pwede natin i-fix yung row. Okay? So, and then drag natin pa kanan. Okay? Ibig sabihin, yung 100, 1,000, pag dinagdagan natin ay magiging 1,100. 10% is 100 plus 1,000. Kaya naging 1,100. So, 1,100 plus 10% of 1,100, which is 110. Pag pinlas natin, 1 to 10. So, every month, nagdadagdag siya ng 10%. Okay? So, yun lang yung ibig sabihin na. Okay? Clear? Okay. Ang ibig lang sabihin nito, yung ginagawa natin, huwag niyo isipin kung ano man yung formula natin. Ang isipin natin, kung paano inilalagay yung dollar sign. Okay? Ang goal natin dito is to add 10% of the previous month. Okay? So, kung magdadagdag tayo ng 10% sa previous month equals previous month multiply by, ano yung dadagdag natin? 10%. So, multiply by F4. So, yung F4 na yan, pag dinrag natin pa kanan, yung F4 magiging pa kanan. Pa kanan. Ang movement natin ay left and right. Ano nagbabago pag left and right? Ang nagbabago ay column. So, yung F4 magiging G4. Wala naman tayong data sa G4. Kaya kailangan i-fix natin yung F4. So, paano natin i-fix? Lagyan natin ng dollar sign before the letter. Okay? So, F4. Either if full fix nyo, kasi hindi naman tayo mag-move ng down, or F4, F4. Okay? And then, Control, Enter. So, ibig sabihin, nagdagdag tayo ng 10% in every month. Okay? So, clear na? So, yun lang yung application nun. Okay? Application natin ng dollar sign. Okay? So, yung kanina, pinakita natin, kailangan hindi mag-move yung row kasi ang divisor natin ay 100. Okay? Dito naman, kailangan hindi mag-move yung increase each month, yung 110, which is the 10% of the previous month kasi ang movement natin ay left and right. Okay? Basta tatandaan nyo, left and right, ang nag-move ay column. Up and down, ang nag-move ay number or yung row. Okay? So, how about pension? Okay. Sa pension, huwag niyo intindihin yung formula kasi ang formula ng FB is this accounting yun, yung future value. Huwag niyo pakialaman yung FB. Ang intindihin niyo rito ay ano bang posisyon nung dollar sign. Okay? So, ano yung formula natin dito? Ang formula natin sa FB equals FB. Okay? So, ayan yung future value. Ilan yung arguments natin sa future value? Meron tayong rate, which is given. 10%, 11%, 12%, up to 15%. And then, meron tayong NPER, which is the number of year. Meron tayong 10, 15, 20, 25, 30, 35. And then meron tayong PMT, which is payment. Ito yung hinuhulog natin. So actually, pag hinuhulog natin, papalabas yung pera. Di ba? So pag papalabas ang pera, ibig sabihin ay negative.
Kasi nilalabas natin yung pera. So, lagyan natin ng negative dito. Okay? Kasi papalabas siya. So, papalabas siya, di ba? So, now, equals FB. Ibig sabihin, kung naghuhulog ka ng 3,000 sa 10% within 10 years, magkano yung makukuha mo sa retirement? So, yun lang yung ibig natin sabihin. Okay? Ano yung rate natin? Ang rate natin is G12, comma. Ano yung number of years? Payment? Enter? 10. Okay. Payment natin? 3,000. Then close parenthesis. Okay. Enter natin. Pag hindi nyo alam kung saan ilalagay yung dollar sign, pag dinrag natin, ano mangyayari? Nag-error, di ba? Kasi hindi natin alam kung saan lalagay yung dollar sign. Okay. So, return natin. Magtatanong tayo ngayon. Una, doon sa first argument natin sa rate. Ang rate natin is percentage, di ba? Asan yung mga percentage natin? Nasa G12, H12, I12, J12, K12, L12. Ano yung hindi nagbabago? 12. So, ano yung pipix natin? 12. So, lagyan natin ng dollar sign before the row. Kung ayaw nyo gamitin yung F4, gamitin yung shift 4. Okay? Yun yung manual. Shift 4. Kung ayaw nyo gamitin yung F4. Okay? F4 or shift 4. Pero pag tinanong sa inyo, anong shortcut ng absolute? F4. Kasi yung shift 4, manual yon. Ilalagay nyo ng isahan. Pero ang shortcut niya is F4. Okay? So, tapos na tayo sa first argument, which is the rate. How about end pair? Ano yung end pair natin? So, end pair, automatic mag-highlight siya. Pag click niyo yung rate, so click natin yung rate, mag-highlight kung nasaan yung rate. G12. Click natin yung end pair, mag-highlight yung F13. Okay? Intermediate? Excel? Okay. So, ibig sabihin, yung F13, nasaan yung F13 natin? 10, di ba? 10 years. 15 years. 20 years. Nasa F13, F14, F15, F16, F17. Ano yung hindi nagbabago? F. So, ano yung fix natin? F, which is the column. So, dollar sign is before the column. Okay? Before the F. How about payment? So, payment. Ano yung payment natin? Isa lang yung payment natin. Kailangan hindi siya lumayo sa F23. Pag dinrag natin, magiging G23. Wala tayong value. Pag binaba natin, magiging F24. Wala rin tayong value. Kailangan dito lang siya. Kailangan hindi siya umalis dito. So, ano yung pipix natin? Pareho. F4. Then, control, enter. So, pwede nyo siyang i-drag na pababa. And then, pakaliwa. Okay? So, yung iba, bakit number sign? Kasi hindi kasya. Paano yung pagkakasyahin? So, i-click nyo ron. So, column. Meron tayong shortcut. Alt-OCA. Alt-OCA. Ano yung Alt-OCA? Alt-OCA is fit. Auto-fit. Auto-fit siya. Alt-OCA. So, mag-auto-fit siya. Okay? So, lahat yun. So, pag kinlik niya, minsan kaya nagpupunta pa kayo isa-isa. Kung hindi nyo alam yung shortcut. So, imbis na mabilis yung keyboard nyo, hahawak pa kayo ng mouse, punta pa kayo sa nagpapatagal. Okay? So, yun yung trabaho ng Excel. Kaya, mas exciting talaga ang Excel. Okay? So, ibig sabihin, 10% within 50 years, ito yung makukuha nyo. Okay? So, ito lang siya. Okay? So, yung may mga USB, pero minsan ko wala yatang yung merong kopya. Okay?
So, clear tayo dito? Order, reference. Okay? So, ngayon, dito naman tayo sa order of operations. Ito yung sinasabi ko kaninang order of operations. Ito yung PEMDAS. Sino nakakalala sa inyo ng PEMDAS? Nakalimutan nyo na o absent kayo ng tinuro? PEMDAS. Sino nakakaalala ng PEMDAS? So, yung iba naman is, please excuse my dear Aunt Sally. Please excuse my dear Aunt Sally. Okay? So, parehas din yun. Either PEMDAS or please excuse my dear Aunt Sally. So, ano tong definition nitong acronym nito? Okay? Pag tinanong ko, what is the order of operation? Sasagot nyo, PEMDAS. Mali kayo. Okay? Hindi PEMDAS ang sagot. Kailangan bigay nyo, ano yung PEMDAS? Ano yung P? Parenthesis. Parenthesis. Ano yung E? Exponent. Exponent. M? Multiplication, division, addition, and subtraction. So, yan yun. Yan yung order of operation. Ano yung exponent? Yun yung nasa sheet 6. Yung meron ganito. Ano yung tawag dito? Yung exponent. Caret. Caret ang tawag natin dyan. C-A-R-E-T. So, yun yung tinatawag nating caret. Okay? Yun yung exponent. Paano yung i-apply yung order of operation? Let's say meron kayong 2. Okay? Caret equals 2 caret 2 plus 4 times 3. Ano sagot? Minus 1. So, lagay muna natin ng text sa una para hindi mag-calculate. Okay? Ano yung guess? Ano yung sagot? Ha? 23? 23. Another. Ano sagot? Sagot? 15. Sino pa? Wala na? Sino sumagot ng 23? 23. Sino sumagot ng 15? Ano yung sagot ng iba? Okay. So, base dun sa PEMDAS natin, ano yung mauna? Multiplication or exponent? Exponent muna. So, 2 raised to 2. 4. Susunod? Multiplication. Ano yung multiplication natin? 4 times 3. So, 4 plus 12 minus 1. So, 15 ang sagot natin. So, pag in-enter natin yan, 15. Paano kung lalagyan natin ng close parenthesis? Let's say, maglagay tayo ng close parenthesis. Okay? Ano magiging sagot natin dito? 2 raised to 2 plus 4 times 3 minus 1. 23. Ano nangyari? Ibig sabihin, 2 raised to 2 plus 4 times 3 minus 1. So, ibig sabihin, close parenthesis. Ang mauna, yung nasa loob, and then, i-apply nyo. Okay? So, ayan yung application natin. Okay? So, 23 yung sagot natin. So, ayan lang yung order of operation natin. So, clear? Okay. So, we'll proceed to text and number. Minsan meron tayong ine-extract sa database or sa system natin na
Nakikita nyo itong merong green sa corner. So, ibig sabihin ito ay text. Text, di ba? Okay. Kapag nag-enter tayo ng number, by default align to the right, ibig sabihin ay number. Align to the left, ibig sabihin ay text. Ang boolean natin, which is true or false, nasa gitna, nasa center. Okay? Sino gumagamit sa inyo ng false or sino gumagamit ng VLOOKUP? VLOOKUP. Isa lang? Isa lang gumagamit? Ano ginagamit mo? Either false or zero? False. Bakit hindi zero? Anong madaling isulat? Zero or false? Zero. Kasi yung false natin is 5 character. Yung zero is 1. Yung false is 5 character. So, paano mo may prove na ang false ay 0, na ang true ay 1? Binary. Okay. Any number multiply by 1. Same number. Any number divided by 1, same number. Any number add by 0, same number. Any number minus 0, same number. Yeah? Negative times negative. Positive. Magaling pa kayo sa algebra. Okay. So, ibig sabihin, meron tayong 5 ways to convert text into number. So, convert natin yung true. So, kayo na lang yung mag-apply ng iba. Equals, ano yung una? So, let's say, apply natin negative. Negative times negative, positive times true. Enter. So, 1. Kaya yung true ay 1. Yung false naman, copy, paste. 0. So, kaya pwede natin gamitin, instead of false, gawin natin 0. Kasi kung magbi-VLOOKUP kayo, false ang gagamitin nyo, susunod pa kayo ng 5 characters. Kung 0, ganun din siya. Ganun din yan. Either false, gumamit kayo ng false, gawin nyo ay 0. Okay? So, yan yun. Pagko-convert ng text into numbers. Okay? Paano naman dito? 1 plus 1 plus 1. 3, di ba? Pero pag nag-summary tayo, sum, enter, bakit 2? Nasaan to? Kasi, consider as text. Okay? Kapag sum ang ginamit nyo, sum functions, hindi niya kinoconsider ang text. Okay? Pag sum functions. Pero pag additional, yung sign ng plus, i-convert nyo automatic yan. Yung number na yan. Into number. Equals this plus this plus this. So, 3. How to convert? Another one. How to convert text into numbers. Like for example, meron kayong file. Itong file nito. Paano nyo i-convert ito? Paano nyo i-convert? Control Shift down. Sino nagko-convert sa inyo dito? Wala? Yung iba kasi kino-convert nila pag may nakita ng green line, itong exclamation point nito, i-click lang nila, convert to number. Sino gumagamit nun? Isa. Sino pa? Aminin nyo na. Okay. So, minsan, ganito yung ginagamit nyo. Pero pag marami kayong file, pag kinlik nyo yan, mag-ahang. Kasi medyo matagal. Kasi ang file natin ilan? Ang file natin ay 49,992 rows. So, pag kinlik nyo yan, ano bang tagal niyan? Hanggang pababa. Okay? Kasi ibig sabihin, kino-convert niya isa-isa yon. Okay? So, from text, number. Paano nyo mapapabilis? Okay? So, pabilisin natin. Na-try nyo i-click. Try nyo i-click. Ayaw ko lang i-try dito, maghahang. Naghang. Okay. So, naghang na. So, ayun, kasi marami yan. Pero matatapos din yan. Matatapos din yan. Hintayin nyo lang. Okay? So, yung mabilisan, meron tayong text to column. Sino na nakagamit ng text to column?
Saan yung ginagamit ng text to column? Conversion ng column, di ba? Yan. Hindi lang yun ang gamit nun. Okay? So, marami rin kayong matutunan sa text to column. As we go along with our topic, papaliwanag sa inyo yung ibang mga gamit pa ng text to column. So, isa to, sa text to column. Sa text to column, makikita nyo siya sa data and then text to column. Or, ang shortcut niya is Alt-A-E, Alpha Echo. Alt, Alpha, Echo. So, pag kinlik nyo siya, highlight nyo muna. Kasi siyempre, pag gumamit tayong text to column, i-highlight muna natin yung data, di ba? Then, text to column, Alt, Alpha, Echo. Alt, Alpha, Echo. By default, pag kinlik natin yung finish, ano mangyari? So, kung marunong kayo sa keyboard, Alt-A-E, ano yung naka-underline? F. Alt-F nyo rin. So, hindi na kayo gagamit ng keyboard, ay ng mouse. Alt-A-E, Alt-F. Ano nangyari? Alt-F? Na-convert ba into numbers? Gano'ng kadali? Alt-A-E, Alt-F. Kasi kung ano yung naka-underline, yun yung shortcut. Pag nakita nyo may mga naka-underline, ibig sabihin yun yung shortcut nun. Alt. Okay? Alt, then yung naka-underline. So, na-convert nyo kaagad, di ba? Hindi siya nag-ahang. Another conversion, pag pinindot nyo yung Alt, hindi siya sabay-sabay. Sunod-sunod siya. Okay? So, pangalawang conversion, ano yung kanina sinabi ko? Pag nag-convert tayo ng text into numbers, let's say gamitin natin yung multiplication. Any number multiplied by 1, same number, di ba? So, copy natin. Copy natin. Highlight natin yung data natin. Ano yung paste spatial? Meron tayong Alt-ES. Alt-Echo. And then SASI. Alt-ES. So, mag-appear dito yung Alt-ES. So, pag nakapaloob na kayo rito, multiplication. So, pwede nyo nang i-direct. Kapag nakapaloob na kayo rito, pwede nyo i-direct na M. Multiply. Sino nakagamit sa inyo ng operation? Dito sa Alt-ES, space spatial. This operation, either gumamit kayo ng multiplication or division. Kasi ang kinapin natin ay 1. So, any number multiplied by 1 or divided by 1 is same number, di ba? So, okay. Click nyo yung okay. So, converted din siya into numbers. So, same din siya. Okay? So, either gumamit kayo ng Alt-ES, basta i-copy nyo lang, mag-copy lang kayo ng number, or pwede rin 0. Kaya lang, gagamitin nyo rin ay either add or subtract. Alin na sa dalawa. Okay? Pero pag 1, multiply or divide. Or, kung gusto nyo naman yung text to column na, i-highlight nyo, Alt-ES, Alt-F. Tapos. Okay? So, clear tayo dito. Ito yung paggamit natin ng conversion ng text to number. Okay? So, pwede rin nyo rin gamitin yung later on, magagamit din natin yung pag-aaralan din natin paano kino-convert ang date into number. Kasi minsan meron tayong na-encounter na date na let's say 13.10.16. Di ba? Paano nyo kino-convert to? Ibig sabihin ay October 13, 2016. Paano kino-convert? Format cell? Kahit anong format cell ang gawin nyo dyan, hindi siya mag-convert. Ay, Control 1, which is the shortcut of format cell. Control 1. Ha? Ay, hindi makita. Tanggalin natin yung 1. Okay? Control 1. Let's say date. Let's say, pakita natin yung month. So, hindi nyo mapo-format yan. Bakit hindi nyo mapo-format? Kasi consider as text ito. Ano yung date natin? Ang date natin is a serial number. Serial number, kapag nakita nyo yung date, ang serial number ng date, nag-start sa let's say, control, shift colon. Okay?
control colon. Shift, control colon is the date based on your laptop, date to day. Control shift colon is the time. Okay, yun yung shortcut. Control colon is the date. Control shift colon is the time based on your laptop. Okay? So, enter natin. Ibig sabihin nito ay July 15, 2016. Okay? So, pag kinonvert ko siya into serial number, press ko lang yung control shift tilde. Control shift tilde. Ang tilde yung below escape, before number 1. Yung parang enye. Yung parang enye. Yan yung tinatawag natin tilde. Okay? So, ano yung ibig sabihin ng 42,566? Ang start ng counting ng 42,566, ibig sabihin, from January 1 to 1900. Ibig sabihin, January 1, one day yon. From 1900. So, from January 1 to 1900 up to day, meron na tayong 42,566 days. Okay? So, doon nag-start yung bilang. Serial number yan. Okay? Kaya hindi nyo pwedeng convert ang text into date. So, meron siyang conversion. Pag-aaralan natin yan as we go along with our text to column. Meron tayong text to column dyan. Okay? Pero kung yung mga nakaka-encounter niyan, pwede nyo itanong sa akin. Okay? So, clear? Okay. Next. So, bakit yung pagkakaroon ng shift ng tilde? Sa? Yung tilde ayaw. Ayaw gumana? Sino na nakagamit ng mga text functions natin? So, nakikita nyo rito yung text function. Formulas, text functions. So, hindi natin pag-aaralan lahat. Pero yung iba, mapapag-aaralan natin. Okay? Text functions. So, marami tayong gamit ng text functions. Meron ding sarili yung text function na text. Ginagamit din natin yan sa date para malaman natin yung format ng date. Okay? So, ano yung format ng date? So, sa date natin, let's say date today. Date today is, paano man malalaman kung anong araw? Okay? Kung anong araw ngayon. So, pag D, ito applicable sa kahit case sensitive, kahit capital or small, applicable to. So, meron tayong D or M. Yung M is month, D is day. Okay? Pag isang D, ibig sabihin, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7 lang yan. Yung isang D. Pag dalawang D, ito yung 1. Pag dalawang D or dalawang M, ibig sabihin ay 0, 1. Okay? Pag tatlong D or tatlong M, ibig sabihin ay Chu or Jen. If M. Okay? Pag M, ibig sabihin ay Tuesday or January. Buo siya. Okay? So, yung isang Y, ibig sabihin, like 16, 15, 16. YY, same. 15, 16. Pag 3Y tayo, 1Y or 2Y, 16. Pag 3Y or 4Y, ibig sabihin ay 2016. So, pag change natin yung format nito, control 1, which is the format, gusto niyo yung sariling format nyo, custom format. Punta kayo ng custom format. Kasi alam nyo na to eh. So, may apply nyo yan. Anong gusto nyo? Let's say, mauna natin yung MMM. So, nakita nyo yung sample. Itong sample na ito, yung 42566, di ba? Nakita nyo yung sample? Hindi na kasi pwedeng palakihin eh. Pag sinulat ko yung M, ano mag-appear? 7. Kasi 7 is July. Pag dalawang M, 07. Pag tatlong M, JUL. Pag tatlong M, pag apat na M, buong July. Okay, space, did, comma, space, Y,
y or 3y. And then space, kung meron kayong straight line, which is before the enter, yung merong slash na ganon, backslash, shift, line, and then space, let's say D, and then enter. So makikita niyo July 15, 2016, Friday. Okay? So pwede kayong gumawa ng sarili niyong format. So magagamit natin ito doon sa, let's say gumawa kayo ng leave. Gusto niyong i-highlight yung Friday or Saturday na walang pasok. Pwede niyo siyang i-highlight using the text functions and conditional formatting. Okay? So, yun yung pinaka-format natin. So, tandaan nyo yung date. Ang date natin is DDD. So, kailangan alam niyo siya. Okay? So, trim. So, delete nyo muna yung mga sample natin. Hindi ko siya na-delete. Ano yung trabaho ng trim? Ang trim, ang trabaho niya ay tinatanggal niya yung unnecessary space. Like for example, kumuha kayo sa database. Minsan meron kayo makikita na like my name, Roger space Batas. So ang daming space, di ba? Pero ang regular or ang normal lang, words space another words. So isang space lang. So tatanggalin niya yung after nung one space, kung 2 or 3 man yan, tatanggalin niya yan. Yun yung trabaho ng trim. Equals, write the trim. Okay? Pag nag-highlight na siya, tab, and then, where's the data? Which is A18. Then, enter. Kapag nakalimutan nyo lagyan ng close parenthesis, ibig sabihin, siya na yung maglalagay or magsasuggest. So, pag in-enter nyo siya, mawawala na yung unnecessary space. Di ba dito merong, so double click nyo lang. Di ba meron dito space sa umpisa? So dito mawawala yan. Okay? So yan yung tinatawag nating unnecessary space, which is the trim. Okay? Yun yung trabaho ng trim. So magamit nyo siya, pwede nyo ipaloob sa VLOOKUP, yung trim. Okay? So, basta alam niyo yung functions kung saan gamit. Pwede niyo nang i-combine sa another functions. How about proper? Ano yung trabaho ng proper? Ang proper is every start of the word is capital. Okay? And then, the remaining is small. After space, capital ulit. So, yun yung proper. So, pag gumawa kayo ng name, like for example, kung sa HR nyo, sinulat niya lahat small or lahat capital. Ayoko niyan. Gusto ko, merong every other space ay capital. So, proper yan. Equals proper and then yung data nyo, then enter. So, makikita nyo yung last name and then yung apelido niya and then last name. Okay? Yan yung proper. How about kung gusto niyo naman lahat capital? So mag-insert tayo dito. Insert tayo. Ang pag-insert ng column is Alt I C. Alt insert column. Alt I C. Ang pag-insert ng column. Pag-insert ng row is Alt IR. Row. Alt IR is pag-insert ng row. Alt IC is pag-insert ng column. Pag-insert ng workbook, ng sheet, worksheet, Alt IW. Okay? Alt IW. So ngayon, Alt IC. Okay, so insert natin. Ano sinabi ko kanina? Capital. Paano kung capital lahat ang gusto nyo? So, meron tayong upper functions. Equals upper. So, click nyo to, yung data nyo, and then enter. Ibig sabihin, i-convert niya lahat into capital. Yun yung upper. How about smaller?
small letter. Yun yung lower. Okay? So, convert natin into lower. Alt, IC. So, yung lower natin, lower equals lower. So, convert niya into lower. Okay? How about find and search? Find and search. Ang find and search, pares lang siya. Ang pagkakaiba niya lang is yung case sensitive. Yung search. Okay? Yung lower, from capital, nililitan niya small letter. Yun yung lower. Yun yung function ng lower. Lahat ng capital letter mo, i-convert niya into smaller. Okay? So, yun yung lower. Yung upper, i-convert niya lahat into capital. Okay? Yung find and search, find or search, parehas lang to. Ang pagkakaiba niya lang is yung case sensitive. Okay? Ano ang trabaho nito? Hinahanap niya kung pang ilang character yung position nung hinahanap mong letter or space or kung ano man yung character na hinahanap mo. Like for example dito. Gusto nating hanapin yung space. Pangilan yung space? Pangilang posisyon yung space? Kung bibilangin mo sa una. Last 01. Pangilan yung space? Pangilang character? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 character. Okay? So let's say maglagay tayo ng, kasi puro pare-pare siya, di ba? So maglagay ka ng another letter dito. Okay? So ngayon, pang ilang space? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pang 10. Okay? Pang 10 siya. And then dito sa pangalawa is pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi naman natin pwedeng bilangin yan. Pare-pareho, di ba? Kasi ang target natin dito, bakit binilang natin? Gusto natin paghiwalayin yung first name and then yung last name. Okay? Kung gusto natin paghiwalayin. Meron tayong find and search. Find or search. Hanapin natin nasan yung space. So, equals search. Search natin. Ano yung hinahanap natin? Find text. Space. Any text na kailangan natin, gamitin natin sa formula, kailangan siya merong double quotation. Naka-enclose siya sa double quotation. So, double quotation, and then space, hit the space bar, double quotation, saan natin siya hanapin? Hanapin natin siya sa today's cell, sa e-column. And then enter. Ano yung start number? Yung start number, kaya meron siyang bracket, yung start number, pwede siyang wala. Ano yung start number na yun? Ibig sabihin, dun ka magsisimula maghanap. Kapag ka wala yun, kapag inumit mo, ibig sabihin, first letter ka magsisimula maghanap. Sa first letter. Nasa first letter ba yung space mo? Nasa second ba? Nasa third? Nasa fourth? Or nasaan? Ang hanapin niya, yung una. Okay? So, ibig sabihin dito, last, ano yung name niya? Dina. Okay? Pag dinrag natin yan, ibig sabihin, meron tayong 10, 7, 12. Okay? So, ito yung mga space natin. Okay? So, nakuha? Position. Pang ilang character yung space. Yun yung search. Nakuha? So like sinabi niya ng sir 10, so pang 10 yung space. Yes. Pang 10 character. Kahit bilangin niyo siya. Okay? So, kahit bilangin natin, bilangin niyo yung space. Pang ilan? 10. Pang 10. Sa pangalawa, pang ilan? 7. Pangatlo, pang 12 yan. Okay? So, yun yung hinahanap niya. Yung space. Kasi space yung nilagay natin dito eh. Okay. So, kunin natin yung character before the space. Character before the space. Okay? Yun ang kukunin natin. And then, character, kung gusto nyo, character after the space. Pwede rin siya. Okay?
So dito, kung nakuha natin ay 10, yung space natin, okay, so palitin uli natin. So meron tayong Alt-IC, right. Meron tayong right. From the word right, ibig sabihin ay sa kanan. Right. Okay? Dito, right or left. Pwede yan. So, left muna natin pala. Left. Ibig sabihin, left. Sa kaliwa. So, kukunin natin yung character to the left before this space. Nasaan yung space natin? Nasa 10. So, ang character natin is from 10 is space. Ibig sabihin yung 9 character to the left. Di ba? So, yun yung kukunin natin. So, formula natin equals left. Ang left, ang function niya is to take the number of characters from the left. Okay? Equals. Ano yung text natin? Text natin ay ito. Ito yung text natin. Comma. Ilang characters yung kukunin natin? Ilang characters? Before the space, di ba? So, nakuha na natin yung space. Ano yung space natin? 10. So, bawasan natin ng isa? 9. So, ibig sabihin, lahat ng character before this space, kukunin natin. So, kung ang character ng space natin ay ito, lahat ng value, minus 1. Minus 1, close parenthesis, enter. Then, drag. So, ibig sabihin, ito yung pagkuha ng name. Okay? Yan yung pagkuha natin ng name. So, clear? Clear tayo doon? Hindi natin, ang gamit kasi ng left, basta isipin nyo, ang gamit ng left, kaya more on combination ng search yan. Kasi hindi tayo pwedeng maglagay ng number. Let's say dito, lalagay natin, bibilangin natin isa-isa, kukunan natin yung first letter. Bibilangin ba natin yan na ang number niyan ay 9 character? Yung pangalawa ay 11 character. So, hindi natin pwedeng i-fix. Kailangan i-fix natin base doon sa formula. Okay? So, kaya nakuha niya yung first, yung character niya before the space. How about after the space? After the space, kunin natin. Okay? Paano yung kukunin na after the space? Alt-IC. One, sir. Okay? Right naman tayo. Okay? So, yung right natin, meron tayo, but before the right, meron muna tayong len. Ano yung len? Ano yung len? Ang len is the length of the character. Yun yung len. Length of the character. Equals len. Ano yung len natin? Ibig sabihin, meron tayong 14 characters sa first name natin. Dito sa first name, meron tayong 14 characters, 10, 23, 15, 16, 18, and so on. Okay? So, paano natin malalaman yung right? Okay, sa right. Alt-IC. Ito yung right natin. Okay? Equals. Right? Ano yung text na kukunin natin? Ito. Ito yung text na kukunin natin. Comma. Nakita na natin yung space, di ba? Kung ang space natin ay 10, pang 10. And then yung length natin ay ilan? 14. Total length minus the position of the space. Ano matitira? Yung last word after the space. Di ba? Kasi minus natin yung number of characters, yung full characters, which is 14. Yung minus natin yung position. Kumbaga, tatanggalin natin ito. Ito. Tatanggalin natin. Ano matitira? D na, di ba? D na. 4, which is 4. So, ibig sabihin, number of character minus number of space.
And then close parenthesis, enter. D na. Okay? So, nakita? Okay? So, dito, ibig sabihin, hindi natin nakikita yung isa pa. Okay. So, dito, hinanap lang natin yung character to the right. After this space, so meron tayong space dito. So, let's say, meron tayong last DFT. So, kung ano man word yung ilagay nyo, D na. Kukunin lang natin yung D na. Paano natin makuha yung D na? Nasa right siya, di ba? So, ibig sabihin, nakita na natin yung space. Nung nakita natin yung space at saka yung total length niya, so yung total length minus yung positioning space, ang matitira ay D na. So, kaya nakuha natin yung D na. Okay? So, lahat yun. Automatic na siya. Length. Okay? So, another way para makuha natin yung D na, mamaya ituturo ko sa inyo. Kasi sa isang data, pwedeng maraming solusyon. Hindi lang isa. Kaya kung marami kayong alam, marami kayong pagpipilian. Okay? Next, substitute. Okay? So, yung substitute naman natin, so, lagay natin dito. Okay. Ito naman substitute. Ano yung nakita natin? Yung space natin, let's say, palitan natin ng comma, space. Di ba dito, comma nakalagay? Comma, di ba? Palitan natin ng comma, space. Paano natin papalitan? Okay. Equals substitute. Ano yung text natin? Ito yung text natin. Substitute. Ito yung text. Okay? Meron tayong first argument natin is the text. Comma. Ano yung second argument natin? Yung gusto nating palitan. Ano yung gusto nating palitan? Space. So, double quotation, space, double quotation, comma. Ano yung gusto nating ipalit? New text. Comma, space, di ba? So, double quotation, comma, space, double quotation. Okay? Yung space, papalitan natin ng comma, space. Then, close parenthesis, enter. So, ibig sabihin, meron na tayong comma, space. Then, click natin. Okay? So, ibig sabihin, yun lang yung formula natin dun sa substitute. Okay? So, clear? Clear tayo dun? Yun yung substitute natin. From the word substitute, pwede nating palitan. Okay? So, meron din tayong, let's say, instance number. Kasi by default, substitute niya lahat. Let's say, try nating i-1. Okay? Pag winan natin, kasi nakita nyo, di ba? Lahat pinalitan niya. Pag nilagyan natin ng 1, ibig sabihin, yung unang space lang ang papalitan niya. Okay? Yung unang space lang. Kasi dito, nakita niya ilang space? Dalawa. Kaya pinalitan niya pareho. Pero ang papalitan lang natin ay yung isang space lang. Then, lagyan natin ng 1. So, isa lang yung nalagay niya. Okay? So, isa lang yung nilagay niya. So, clear? So, yun yung substitute. So, from the word substitute, yung old text, papalitan natin ng new text. Old character, papalitan natin ng new character.
Base dun sa sinet natin. Okay? So, replace naman. How about replace? Ang replace naman natin ay ganun din. Parang substitute din. Pero papalitan natin, let's say, naglagay tayo ng equals, replace. Ano yung first arguments natin? All text. Ano yung all text natin? Let's say, ang all text natin ay ito. Ito yung all text natin. Okay? Ano yung goal natin? Kanina, di ba, using right, nakuha natin yung Dina. Okay? So, ngayon, kukunin din natin yung Dina. Okay? Ang gagawin natin, all text, start number. Ano yung start number nyo? Magsimula tayo sa 1. Magsimula tayo sa 1. Okay? So, 1, first character. First character, comma, number of characters. Ang gusto nating palitan ay from first character hanggang sa space. Papalitan natin siya ng blanco. Para ang mag-appear ay Dina na lang. Okay? Ibig sabihin, from the first character up to 10 character, which is the space, papalitan natin ng blanco. Iba yung ibig sabihin ng space sa blanco. Ang blanco is dalawang double quotation. Ang space is double quotation, space, double quotation. So, magkaiba yun. Okay? So, ang start number natin ay 1. Ang number of characters natin ay, nasan yung space natin? Andito, di ba? Sa 10. So, number of characters, which is 10, comma, ano yung new text natin? Papalitan natin siya ng blanco, which is double quotation. Okay? So, double quotation natin, then close parenthesis, enter. Ano labas? D na rin. So, ibig sabihin, pwede tayong gumamit ng right, pwede tayong gumamit ng replace. Depende kung anong gusto nyo gamitin. Kung saan mas madali sa inyo. Okay? So, clear? So, pwede nyo siyang palitan. And then, next is, baliktarin natin. Meron na tayong first, ito talaga yung name niya, and then yung last name niya. Pagdugtungin naman natin yan. First name, and then space, last name. Ano yung function na gagamitin natin? Meron tayong concatenate, joining of words. Yun yung concatenate. Okay? So, dito, palitan na lang natin ng concatenate. Concatenate. So, meron tayong functions na concatenate. Sino na gumagamit ng concatenate sa inyo? Okay. Ano yung ginagamit nyo? Yung word na concatenate? Equals concatenate. So, meron din tayo na shift 7. Yung and sign. Ang tawag natin doon is ampersand. Okay? Ito, ang tawag natin dyan is ampersand. Okay? Yung and na ganun. Ginagamit yon sa joining din. Sa joining of characters. So, pwede nyo siyang gamitin sa formula. Okay? So, gamitin natin. Equals. First name. Where's the first name? Dina. And then, concatenate natin using the ampersand. Shift 7. And then, lagyan natin ng space. Ano yung space natin? Double quotation, space, double quotation. And then last name. Last name is ito. So, pag in-enter natin siya, ang lalabas ay Dina, and then last. So, naka-reverse na siya. Okay? So, reverse na. Ibig sabihin, equals yung first name and then yung space and at saka yung last name. Okay? So, yun yung concatenate natin. Pero meron tayong mga user-defined functions
na pwede natin gamitin na magpapadali doon sa concatenation natin. Kasi dito, iniisa-isa natin, di ba? Kasi minsan meron tayong, let's say, LWG, meron tayong Roger, Sarcon, Batas, let's say 554966706. Ito yung number ko 554966706. Then yung email ko is imiroj@gmail.com. Okay? So pwede kayo mag-send ng question dyan. Okay? So ito, gusto nyo pagdikitin lahat in one word. So kung ang gagamitin natin ay yung word na concatenate. Okay? So meron tayong first, comma, ano yung second natin? Lagyan natin ng space. Comma. So copy natin ito. Pangalawa. And then paste. Pangatlo. Paste. Pang-apat. Paste. Pang-lima. So ang haba, di ba? Mahaba siya. Mahaba yung formula natin. Concatenate. So magiging formula natin dyan ay copy. So yun yung formula natin dyan. Okay? So pangalawa naman, so copy natin ito. Copy equals space. So instead of concatenate, word concatenate, lagyan natin ng and. Yung and natin. Okay? And. Enter. So, ganun pa rin siya, di ba? Ganun pa rin yung makukuha natin sagot. Okay? So, ganun pa rin yung sagot natin. Pero, ang haba ng mga formula natin. Pero kung alam nyo kung paano kumuha ng user-defined functions sa internet, kasi may mga built-in na ngayon. Pag natuto kayo ng macro, pwede na kayong gumawa or pwede na kayong kumopya sa internet. So ako, meron ako dito sa akin built-in na tingnan ko kung nandito siya. Ito, concat. Yung sa akin, concat. Pero sa inyo, wala yan. So, ang gagawin ko rito, i-highlight ko lang. I-highlight ko lahat. Comma. Ano yung separator ko? Space, di ba? So, lagyan ko ng space. And then, close parenthesis. Enter. Same siya, di ba? Pero sa inyo, wala. Okay? Ito yung mga tinatawag natin user-defined functions. Ano pa mga user-defined functions? Marami tayong mga available sa internet na pwede nating kopyahin. Ang problema lang, paano natin ilalagay sa laptop natin. Okay? So sa advanced, tinuturo ko yan kung paano ilalagay yung user-defined. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa accounts. Sino gumagawa ng cheque? Wala. So sa gumagawa ng cheque, kailangan yung words, di ba? Yung words. Kasi hindi kayo makakapag-kuha ng cheque. Let's say, meron tayong i-convert into words. Paano nyo i-convert? Kasi wala naman conversion ang Excel. Di ba? So, meron akong available din ng to word. Ko-convert niya. 123,456. So, kung lalagyan mo pa siya, let's say, lagyan natin ng 12,100,000. Okay, let's say, about kung dirhams equals
dirhams currency. So meron tayong 12,123,456 dirhams. So meron dirhams into words. Paano kung peso? Meron din yatang peso. Peso car. 12,123,456 peso. Let's say 1, 2, 3 para maigsi. So mga available yan sa internet. Okay? So clear? So ibig sabihin, hindi pa yung file, yung functions natin na 400 plus Excel, yung built-in. Kumbaga hindi pa sakto yun sa pangailangan ng iba. Kasi lalo na ito yung word, yung number to text to word, number to word. Minsan kasi kailangan yan lalo na sa mga invoice din. Okay, sa invoice kailangan din yan. Okay? Proforma invoice. So kailangan din yan. Okay? So clear na tayo dito. Natin yung concatenate. So lagyan natin ng text. Ano yung text? Text function, let's say meron tayong date. Kanina, yung date natin, ipinormat natin sa format cell, di ba? So ngayon dito natin format equals text. Meron tayong text function. So ito yung text function natin. Ano yung value? Ang value natin, let's say, ito. Ito yung value natin. Comma. Yung format natin, ibig sabihin, lagi siyang nakapaloob sa double quotation. Yung format. Double quotation. Saan natin format? Kanina, MMM space DD, comma, space YYY, Y, space, and then yung straight bar natin, space, then DDD, and then double quotation, close parenthesis. So, copy natin to. Then, enter. So, ito na yung magiging format niya. So, ang formula niya ay so, ito yung formula niya. Kumbaga kanina, kinonvert natin. Pero lahat ng yung text, pag ginamit natin, ibig sabihin, yung result niya ay text na. Converted into text. Hindi katulad ng control 1 kanina sa format cell, yung format lang ang binago natin. Hindi yung number niya. Okay? So, number pa rin siya. Yung kanina, yung control 1. Pag gumamit tayo ng control 1, ibig sabihin, yung format lang ang binabago natin. Okay? Pero pag gumamit tayo ng text, ibig sabihin, lahat ng result nito ay consider as text na. So, nakita nyo, naka-align siya kagad sa left. Kasi consider as text na siya. So, pag ito nilagay nyo, nasa right siya, di ba? Ito, nasa right. Ilagay natin to. Copy natin. Copy. Control 1. Then, sa custom natin, i-paste. Then, okay. Saan siya naka-align? Sa right. Consider as number pa rin siya. Kasi format lang yung binago natin. Consider as number pa rin, format lang ang binago. Hindi katulad dito, gumamit tayo ng text function. So, ang lahat ng result ng text function is considered as text. Okay? Pag ginamit niyo yung text function. Okay? So, clear tayo doon? May tanong? May tanong? Alin? Yung straight bar? Yung before the enter, yung merong slash, backslash. Before the enter, after shift. After shift. Pindutin nyo lang yung shift tsaka yung word na yan. Yung Below backspace. itry mo to. You mean below this backspace, sir, di ba? Sir, Yeah. ano, sir? Yung double column stands for Double colon? stands for Hindi, double quotation. definition. It stands for text. Pag maglalagay ko yan, before and after.
Space, space, Saan? Hindi, kailangan may ito. Saglit ha. Kunin ko lang yung pa. F. So, kung gusto nyo may time, di ba meron tayong function na today? Yung equals today, ibig sabihin ng today na ito, yung kanina tinuro ko sa inyo, control, semicolon, di ba? Yung control, semicolon, ibig sabihin, ini-enter nyo yung date ngayon. Okay? Yung date ngayon, using the value. Kung enter nyo yung date ngayon, using a formula, pwede kayong gumamit ng equals today. Okay? Today. So, ibig sabihin, bukas, pag binuksan nyo yan, ang magiging date na yan ay 16. Ano ang difference ng today sa now? Ang now naman, ibig sabihin ay mayroong time. So, equals, now, meron naman siyang time. Okay? So, pag binuksan niyo yung bukas, i-update niyo yan. Bukas na date and time. Sir, ito formula yan, sir. Sa formula yon. So, meron tayong today functions and now functions. Kung gusto niyo may date or walang date. Ginawa natin, sir, ano yan, by... Itong unang ginawa natin, yung control semicolon, ibig sabihin value siya. value na, sir. Pag binuksan niyo bukas, 15 pa rin siya. Pero pag naka-formula, pag binuksan niyo bukas, ibig sabihin 16 na siya. Kasi kung ano yung today, doon sa laptop nyo, yun yung mag-appear. Kaya pag meron kayong binubuksan, laging binubuksan, ang kailangan makikita nyo ron ay yung date today, kailangan lagay nyo ay function na today. Equals today. Okay? So, clear tayo doon? Sir, pag inano ko yung today, Mhm. may gumamit Nang? kasi ginagamit ang Okay. So, dito naman sa conditional formatting, ano yung purpose ng conditional formatting natin? Minsan, nakikita niyo sa mga reports nyo, kung hindi man kayo ang gumawa, kung mayroong gumawa o inabutan nyo na ron, kung may nagkukulay, actually, sino gumagamit ng conditional formatting? Isa. Isa lang? Dalawa. Saan yung ginagamit ng conditional formatting? Pag-highlight ng mga numbers, yung mga sales. Okay. So, kaya lang magti-trigger ang conditional formatting kapag ang result, lalo na pag sa gumamit kayo ng functions inside the conditional formatting, kaya lang siya magti-trigger kapag ang result ay true at saka any number except 0. Kasi yung 0 consider as false. Kaya hindi siya magti-trigger. Kung ang result ng functions mo ay 0, hindi siya magti-trigger. Okay? So magti-trigger lang siya kapag true or any number. So pwede mong gamitin, let's say, as we go along with our match functions, magti-trigger siya kung ang ginamit mong match functions, makikita niya yung result doon. Kumbaga, sa match function kasi, nilulook up niya yung lookup value natin. Kapag ang result niya ay number, ibig sabihin magti-trigger yung conditional formatting niyo. So, doon nag-a-appear doon nyo makikita yung, kapag ang data ba na in-enter ko ay nandito sa kabilang list. Gusto nyo mag-highlight. Pwede yun. Using the match and conditional formatting. At saka yung, let's say, kung auditor kayo, gusto kong i-highlight yung every fifth row of my data. So, pwede rin yun. Gamit yung mode. Sino nakagamit sa inyo ng mode? Ang mode, yun yung remainder. Meron tayong tinatawag na mode. Mode. So, mode, ito yung remainder. Ang magiging sagot niyan ay number. Let's say, 5 divided by 2. Kung ang divisor natin ay 2, ibig sabihin, meron tayong 2 possible answer. 5 divided by 2 is equals to 2, remainder 1. Di ba?
So, ang sagot nun ay 1. So, yun yung mod natin. So, pag kinonvert nyo yan equals mod, ano yung number natin? 5. Ang divisor natin ay 2. Ang sagot niyan ay 1. 6 divided by 2. 3, di ba? Remainder niya, 0. So, 0 ang sagot niya. Okay? So, pag 2 ang divisor natin, ang sagot lang natin ay 1 and 0. Kapag ang divisor natin ay 3, ang sagot natin ay 2, 1, 0. Tatlo siya. 2, 1, 0. Kung ang divisor natin ay 5, ano yung possible na answer? 4, 3, 2, 1, 0. Okay? Yun yung mga possible na answer. Okay? So, ginagamit yun pagdating sa kung gusto nyong i-highlight yung every fifth row, pwede rin yun. So, dito, let's say, okay. So, dito, sa conditional formatting, ibig sabihin, kukulayan natin yung cell na mayroong dwell. Duan. Okay? Kung ano man yung lagay natin dito, kailangan mag-highlight dito. Okay? Yung cell lang. Cell lang ang hina-highlight natin dito. Okay? So, ibig sabihin, highlight the cells that contain the sales rep. So, highlight nyo lang. And then, punta lang kayo ng home. And then, conditional formatting. New rules. Or, meron tayong shortcut na Alt-O-D. 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 Okay? Alt-O-D, ito yung mag-appear. Alt-O-D. And then new rules. New rules. And then format only cells. And then meron tayong specific text. Okay? Format cells that contain, and then format only cells with a specific text. And then, click nyo to. And then, click nyo sa E5. So, ibig sabihin, kahit na anong laman ng E5, kung anong value natin dito, mag-highlight dito. Okay? And then, click. Ano yung format na gusto nyo? Format. Yung format natin is, let's say, fill yellow. And then, okay. Then, okay natin. And then, okay. Ibig sabihin, yung mo, mag-appear siya dito. So, mag-highlight. So, pag change natin, doon, mag-highlight lahat ng mayroong doon. Okay? Magko-color. Magko-color siya. So, clear? Format cell. Formats, ibig sabihin, i-highlight nyo siya. Highlight cell. Highlight natin. Home. And then, Alt-O-D. Alt-O-D, which is the conditional formatting. And then, Alt-O-D yung shortcut. Kung ayaw nyo yung shortcut, punta kayo ng home. Home cell for all. Home, conditional formatting, New rule. and then new rules. And then format only cells that contain, yung pangalawa. That contains cell. Contain. And then, click nyo yung cells value, instead of cells value, a specific text. Specific text cell. And then, click nyo lang yung itong range, itong icon na ito. And then, yung E5. So, pag na-click nyo yung E5, then format, then yellow, and then okay, then okay.
So, ibig sabihin, mag-a-appear na. Okay? Duan. So, ibig sabihin, wala yung GG, di ba? Wala yung GG doon sa may drop down. So, gusto nyong i-edit yung GG. Later on, tuturo ko naman sa inyo yung data validation. Pero ngayon, i-edit muna natin. Alt-D-L. So, sales rep, ibig sabihin, wala siya doon sa... Ang sales rep natin ay Duan and Mo lang. Okay? So, ang gusto nating dagdag, baguhin natin ito. Let's say, Alt-DL. I-manual na lang natin. Ano yung gusto mong ilagay? GG, comma, Mo, comma, Duan. So, yung list mo, ilalagay mo lang yung tatlo. Okay? So, GG, Mo, or Duan. So, later on, tuturo ko rin sa inyo yung data validation. Okay? So, nilagyan lang natin ng GG kasi wala siyang GG. Okay? So, dito, pinakita lang natin na hina-highlight natin yung cell. Cell lang. Contains the name. Paano kung gusto natin i-highlight yung complete row? Kasi minsan ayaw natin i-highlight yung name lang, di ba? Yung cell lang. Gusto natin lahat. Ito lahat nito. So, gusto natin i-highlight natin lahat to. Okay? So, kung sanay na kayo, pwede nyong i-direct doon sa conditional formatting. Pero kung di pa kayo sanay, gagawa tayo ng formula dito. Okay? So, dito makikita natin, ano sinabi natin kanina? Bakit magti-trigger ang conditional formatting? Kailangan ang result ng value natin ay true and numbers. Any numbers except 0. Okay? So, dito, i-copy nyo lang, ilan yung cell. Ilang cell ito? And then, ganun din yung gawin nyo sa kabila. Okay? So, ito na yung cell. I-copy natin. So, highlight natin lahat siya. Ano sabi niya? Kailangan na yung word na nandito ay equal dito. Diba? So, equals. Kailangan yung word na nandito, okay? Word na G5. Dito na ulit papasok yung absolute and relative reference. Okay? Kapag yung G5 minove natin to the right, G5 magiging right. Pakanan. H5, di ba? G5 magiging H5. So, ano yung tanong natin? Yung sales rep, di ba? So, sa H5, wala na yung sales rep. So, kailangan, ang absolute natin dito ay yung 5 or yung letter? Yung G. Kasi ayaw nating maalis yung reference natin sa sales rep. Kailangan ang reference natin ay sales rep. So, i-highlight natin yung, lagyan natin ng $sign yung column. So, pag pumunta tayo ng kaliwa, ng kanan, still the same as G5. Pero pag bumaba tayo, yung G5 magiging G6 na. So, itatanungin niya, yung Duan ba is equals to Duan? Okay? So, lagyan natin dito, equals. Ito ba ay equals dito? Okay? Sa E5. Paano naman yung E5? Pag dinrag natin pa kanan, yung E5 magiging H5. F5, di ba? Yung E5 magiging F5. Meron ba tayong Duan sa F5? Wala, di ba? So, kailangan i-fix natin yung column. Paano pag pababa? Yung E5 magiging E6. So, ano yung value natin ng E6? Wala, di ba? So, kailangan nakafix tayo sa E5. So, kailangan ang $sign natin ay before the letter and before the number. Then, Control Enter. Control Enter. Asan yung true? Yung true, mag-appear siya sa lahat ng may mga Duan.
So, nakita nyo, true. So, pag pinalitan natin to, let's say, lagay natin GG. Nasa na yung true? Nasa unahan. GG, GG, GG. Okay? So, ibig sabihin, tama yung formula natin. So, pag tama na yung formula nyo, ang gagawin nyo, i-copy natin yung formula and then highlight nyo rito. Highlight nyo siya. Copy yung formula. I-copy nyo as, pag kinopy nyo, i-copy nyo sa formula bar. Copy sa formula bar, yung first formula. Kasi yun yung active cell nyo. Pag in-highlight nyo rito. Okay? So, pag naka-highlight na siya, Alt-OD, or punta ka ng conditional formatting, and then, new rules. New rules. So, pag gumamit tayo ng formula, ang gagawin natin ay yung last. Yung nasa last. Ano yung nasa last natin? Use a formula. Click nyo yan, and then paste nyo yung formula nyo. Paste natin yung formula na kinopy natin. And then, ano yung format? Ang format natin, let's say, blue na lang. Okay, light blue. Then, okay. And then, okay. Then, okay. So, ibig sabihin, naka-highlight na. So, pwede nyo siyang burahin dito. Pwede nyo na i-delete ito. So, pag pinalitan nyo to, mag-highlight yung mo. Complete. So, kung dito nag-highlight yung cell, dito mag-highlight yung buong row. Kasi gumamit tayo ng formula. How about 1? Sa lahat. Okay? So, clear tayo dito? So, sa umpisa medyo mahirap, pero pag-aralan nyo yung video natin. So, pag-aralan nyo yung iba, yung nandito, and then ito yung susunod nating topic sa next week. Okay? So, clear? May tanong? So, nalilito. Normal lang yun, nalilito. Kasi, umpisa pa lang natin, umpisa pa lang tayo. So, pag-aralan nyo sa bahay, F